Hello guys, good morning, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng aking mga content dito sa aking channel. So thank you so much for the love and support na binibigay ninyo, especially sa oras na nilalaan ninyo para manood dito sa channel ko. So ito, hawag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, huwag kayong mag-i-skip ng segment, okay? So dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ito na nga. Oo, alam mo kung hindi perpekto ang pamilya ni M sa, or pamilya M sa Bulacan, pero diba dala lang yan ang sulsul ni MT pati ni MS, diba? Mga sulsulera at sulsulera talaga. Yan talaga mga sulsul na yan nakakasira yan ng pamilya, and syempre ano din yan, yung iba nga dyan tumiwalag sa kanilang relihiyon, no, para lang sa kanyang ex-boyfriend. So ito na guys, watch this, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na nga yung recap, so once again, say TTO sa mga admins. So maraming salamat sa inyong lahat, kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito sa kinalalagyan ko. And syempre, kung ano man yung mga binibigay nyo sa aking updates, kahit na may singaw pa ako sa lalamunan or whatever, i-deliver ko talaga ng maganda yan. So eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Like what I said earlier, gaya nung sinasabi ko kanina, like hindi, like what I said earlier, na hindi naman lahat ng pamilya or family perfecto or perfect, 'di ba? Meron din namang mga nag-aaway-away, mga nagkakamali, 'di ba? Kahit na normal na pamilya lang, nagkakaaway-away. Pero deep inside talaga, pamilya mo pa rin sila, 'di ba? Like mga usong clan sa showbiz, 'di ba, nag-aaway-away, pero tignan niyo naman, kahit anong iskandalo, nandiyan pa rin sila para sa isa't isa at para sa kanilang pamilya, 'di ba? Yung ibang nga diyan nagkakalimutan na. So eto na, 'di ba, yung mga like pamilya ni M, 'di ba, kahit na magkagulo sila or magkaaway, 'di ba, like magkaaway sila, 'di ba, or magkakaaway kasi nga guys, may mga nakapaligid sa kanilang mga sulsol, yung mga naninira sa kanila, or yung pagka ganito, ganito na mga sulsol na na ganito ganyan, na maraming sulsulera talaga dyan na handang sirain or siraan yung pamilya nila, 'di ba? Yung iba nga din, kahit nga yung mag-asawa na bago pa lang magkakasal, 'di ba, maraming mga sulsulera diyan na ganito ganyan, nakita ko yung misis mo ganito, may kasamang ganito, yung mister mo nakita ko sa isang bar na may kaanuhang babae, ganyan, 'di ba? May mga ganyan talagang sulsul, at may mga ganyan talagang nakakasira talaga ng pamilya, hindi ba? At hindi nakakatuwa iyon, 'di ba? Dahil dun sa mga yon, 'di ba, nagkakalamat na yung pamilya ninyo, tampuan na kayo, nagkakagalit na kayo ng mahabang panahon. Pero deep inside, kahit na
ano pa rin, 'di ba? Pamilya, pamilya mo pa rin sila, and syempre angkan mo pa rin sila kahit anong mangyari, okay? Kaya yung iba nga dyan, 'di ba? Yung iba nga dyan, mas matindi pa sa ginawa ng pamilya M. Ito nga ang naganap kasi noon natatandaan ko, may isang family na Bernardo family, banggitin ko na Bernardo family or Bernardo clan, na tumiwalag sa Iglesia ni Cristo para lang sa kanyang jowa or kanyang ex-jowa, 'di ba? Yung jowa ni Sakang dati na si Daniel Padilla, yung jowa dati ni Catherine Bernardo, di naman Iglesia ni Cristo yun. So ang ano niya, si Catherine na lang ang tumiwalag, di ba? Ganon kadesperado ang tao sa pagmamahal sa pagmamahal, di ba? Di ba? So mas matindi ang ginawa ni Kati sa ginawa ng pamilya M, di ba? Sila dahil sa sulsol, pero yung pamilya ni M sa sulsol lang yun kaya nagkasiraan, pero ito mismo yung tumiwalag ka sa relihiyon nyo, sa relihiyon para sa jowa mo, tapos iniwan ka lang, ay naku, dahil mas matinding paninira yun at mas matinding kasiraan yun, diba? Mas matinding iskandalo yun kumpara sa nag-away-away kayo, dahil yung away ma-resolve din yan or masasolve, diba? Di katulad ng tumiwalag ka sa religion mo, kasi pagka nag-break kayo, diba, sasabihin mo sayang, diba, tumiwalag pa siya, or baka mamaya karmahin ka pa, kasi kung ano talaga yung belief mong relihiyon, edi dapat dun ka lang, diba? Diba? Kaya magpa-convert yung lalaki kung talagang mahal ka niya, diba? Tignan ninyo, buhat nung na ano yan, na tiwalag sa Iglesia ni Cristo yung si Kati, ano nangyari, diba? Naging pariwara, naging naging ganito yung itsura niya, naging pa sexy star na, diba? Parang nakawala sa hawla. Sorry guys sa mga salita ako, pero yun naman talaga yung sinasabi ko, katotohanan lang naman din yung sinasabi ko, pero kung hindi naman nila kayang tanggapin, edi wag, diba? Hindi ko naman kayo pinipilit at hindi ko naman kayo pina-force na maniwala, diba? I'm not forcing you to believe this, but this is the truth. I'm telling the truth, diba? Kasi alam ko yung mga Iglesia ni Cristo, kasi may tsahin din akong Iglesia ni Cristo, na 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 part ng Iglesia ni Cristo, at wholesome guys ang Iglesia ni Cristo. Pagka nakawala ka lang talaga sa Iglesia ni Cristo, diba, nagiging pariwara ka, nagiging ganyan ka, diba? Yung ugali mo naiiba, pa sexy ka na manamit, di ka na wholesome, di ka na, basta ang feels niya na manamit, na ang layo-layo sa religion niya, ang layo-layo sa religion niya, diba? Eto guys, ang napansin ko lang, wala na siyang galang sa sarili niya, diba? Yan kay Kati, wala na siyang galang sa sarili niya, just for the sake of money and fame, lahat ginagawa, kahit na desperado na sila, diba? Kahit na, tignan mo, diba, tumiwalag ka sa Iglesia ni Cristo, tignan mo nangyari sa'yo, nga ka ngayon, diba? Ano ka ngayon, puro ka ngayon pa-bold na parang hindi na maintindihan yung parang hindi na maintindihan yung career mo, and syempre kung ano man yung
yung ginagawa mo, 'di ba? Di na ma di na masikmura yung ginagawa mo. Kaya may kasabihan nga tayo, no return no exchange. Kung ano yung pinili mo, doon ka, mas pinili mo magkatoliko kaysa mag-iglesia, doon ka, 'di ba? Ako personally katoliko ako, and syempre ano, tapat ako, 'di ba? Wholesome ako, pero RC pala ako, RC. So Roman Catholic, 'di ba? Hindi yung kagaya ng iglesia ni Cristo na pagka natiwalag, 'di ba, pagka nakawala sa hawla, todo walwal, todo ganito ganyan, na todo suot ng mga, kala mo naman sexy, 'di ba, buto-buto naman pala, 'di ba? Ito real talk lang, 'di ba? At simula nung parang nababuyan na ako sa image niya na, 'di ba, mas pa si Maine, mas wholesome pa. Wag natin i-compare si Maine na lumaki na may golden spoon sa bibig, kaysa naman dito na lumaki sa bundok, kaya hindi niya alam yung salitang class at hindi niya alam yung salitang finesse. Okay, kaya wala siyang alam tungkol doon. Okay, so babay na mga ka-ADN. So eto na nga, bago tayo magtapos, huwag ninyong kalimutan guys na mag-subscribe dito sa aking channel, and syempre huwag ninyong kalimutan na i-click ang notification bell para sa ganon ma-notified kayo sa mga susunod ko pang i-upload ng mga videos patungkol kina Maine at Alden, and syempre patungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside man yan sa showbiz. And guys, welcome na welcome kahit sino, subscribers ka man or basher, wala na akong pakialam sa inyo. Basta pag na-block or na-report ko kayo, gumawa ulit kayo ng another account, okay, para mas challenging. So babay na mga ka-ADN, I love you all, enjoy watching everyone, bye bye.